tatapusin namin lahat yung pagbabago ng database. At the same time, yung mismo mga pagsiserialize ng mga balota, and at kasama na rin po yung pagbabago ng mga ballot faces ng buong Pilipinas. Hindi natuloy ngayong araw ang muling pag-iimprenta ng mga balota para sa 2025 elections sa National Printing Office o NPO. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sisikapin nilang tapusin agad ang mga panibagong ballot face templates upang masimulan hanggang Sabado ang ballot printing. Baka po natin matapos ka agad by tomorrow. Halimbawa, yung pong paggagawa ng mga ballot faces, pwede po kami magsimula kahit Friday ng hapon. Mula sa dating 950,000 na target na balotang kaya i-imprinta kada araw, gagawin na itong 1.5 million. Kung may panibago pa niyang TRO ay mahihirapan na talaga ang COMELEC pagdating sa panahon ng pag-iimprinta ng balota. Tiniyak ng komisyon na kasama na sa mga bagong ballot face ang pangalan ng mahigit 10 individual na nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema laban sa desisyon ng COMELEC na kansilahin ang kanilang kandidatura. Kasama na rito sina dating Albay Governor Noel Rosal at vlogger na si Francis Leo Marcos. We will respect, comply, and follow the directive of the Honorable Supreme Court. Tatandaan po natin ang isang TRO ay pansamantalang remedyo. Hindi po ito ang pinal na desisyon tungkol sa merito ng kaso. Hindi pa po nito sinasabing tama o mali ang Commission on Elections sa naging desisyon po niya. Itinigil ang pag-iimprenta ng balota noong January 14 dahil sa kautusan ng Korte Suprema na isama dito ang pangalan ng mga kumakandidato na may TRO. Well, these TROs, they enjoin or prevent the COMELEC from implementing the resolutions, considering the candidates are either disqualified or a nuisance candidate. So that means they have to be included in the ballot. Samantala sa Sabado, nakatakda rin ang mock elections na idaraos sa ilang piling lugar sa bansa, kabilang na ang Sulu. Dito masusubukan kung gumagana ng maayos ang buong sistema ng eleksyon mula sa pagboto hanggang sa pagpapadala ng resulta ng halalan at hanggang sa canvassing. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagan.